Hinimok ngayon ng isang mambabatas ang publiko na bantayan ang implementasyon ng mga programa at proyekto ng mga ahensyang nakakuha ng malaking pondo sa 2025 national budget. Si Valdivina Gracia magpapalita. Nitong December 30, 2024 ay nilagdaan na nga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang 6.326 trillion pesos na national budget para sa 2025. Sa initial na budget, nasa 6.352 trillion pesos ang ipinanukala, ngunit binawasan ito ng 194 billion pesos dahil sa mga item na hindi consistent sa priority programs ng administrasyon. Kung maalala, una na ngang hinimok ang Pangulong Marcos na i-veto ang ilan sa mga nilalaman ng national budget gaya ng AKAP na posible umanong magamit sa papalapit na eleksyon. Dahil nga ganap na itong batas, sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa, ang tanging magagawa na lamang anya ng mga Pilipino ang bantayan ang implementasyon ng naturang budget. Kung yan ay pirmado na, yan ay ganap na batas na, sana ang pagbabantayan natin ngayon, ating mga kababayan, yung implementasyon ng budget na yan. Na sana vigilant tayong lahat na hindi mapunta sa bulsa ng mga taong gusto makinabang sa budget na yan. Sa unang pagkakataon, para din ma-justify ng Kongreso ang ginawa nilang pagtaas sa budget ng Department of Education, ay isinama na lang dito ang pondo na para sa Philippine Military Academy o PMA at sa Philippine National Police Academy or PNPA. In my 5 years na sumasali dyan sa budget deliberation, o magsi 6 years na yung pagsasali ko sa budget deliberation, first time yan nangyari na yung training funds ng Department of National Defense ay inilipat doon sa education. Ngayon lang yan nangyari. Parang hindi na siya pundo, no? Hindi siya pundo ng defense. Iba yung defense sector, iba yung education sector. Yun Yung nga training ng mga military should belong to that defense sector. Yung training mga uniform personnel na non-military should belong to the ALJ. Kung yung fire, PNP, at saka BJMP, doon sa DILG yan. Maliban nga dito sa nilagdaan na final budget ni Marcos Jr. ay nasa conditional implementation ang ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP at 11 pang proyekto o programa. Marami nga ang pumuna sa pag-allocate ng pondo sa AKAP na nasa 26 billion pesos. Kabila na dyan si Senator Bato na isa sa mga kumontra dito dahil maaaring magamit nga raw itong pambili ng boto sa darating na eleksyon. Sabi pa niya, hindi lang dapat yung mga malalapit sa mga politiko ang mabibigyan ng ayuda, kundi ang tunay ng mga kwalipikadong benepisyaryo na pasok sa guidelines ng DSWD. Nagpaalala din ang senador sa mamamayang Pilipino na tumulong sa pagbabantay sa pamamahagi ng ayuda. So yan ang bantayan natin mga kababayan, bantayan natin kapag kayo karapat-dapat na makatanggap, tapos sa tingin ninyo ang nakakatanggap lang ay yung mga malakas doon sa politiko, no, sa congressman o sa mayor na binigyan ng congressman ng pondo na yan, ay mag-ingay kayo kasi gawin natin tama ang dapat na tama yung gawin ng ating gobyerno. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Valdivina Gracia, SMNI News.